So, nung at the age of 3 po, I made promise to my parents na tutulungan ko po sila pag nakagraduate na po ako. So, at that young age po, nagkaroon na po ako ng ano na po sa isip ko na ganun po yung kalagayan namin. So, nagsikap po ako na makatulong po sa mama ko kahit maliit pa po kami. Minsan po nangolekta po kami ng mga yung coconut shells po para ibenta. So, 50 centavos po siya each. Minsan nakano po kami ng tig 5 pesos lang. Tapos minsan din naghakot po kami ng buhangin para pang ano po ng bahay. Sa kapitbahay po namin, tig 5 pesos po yun. So minsan naka 20 pesos. Minsan wala na po talaga kami makain. So maghanap na po yung parents ko ng kamote or saging, yung ganun, para lang po may makain kami. 15 years old pa po ako nung nag-graduate pa ako. So hindi pa ako makapasok ng trabaho na maganda. So pumasok po muna ako bilang katulong. Tapos nung pangalawang amo ko po, since naghanap po siya ng katulong na mapag-aral, doon po ako pumasok. Grinab ko na po yung opportunity kahit 5 subjects lang po per semester yung nakukuha ko. Umuwi po ako sa amin, so siya po na may naghanap po na taga Baguio. Katulong po na papag-aralin po daw nila. So grinab ko naman po yung opportunity. Ayaw po ng mama ko nung una kasi nga po, takot po siya kasi military. Pero nagpursige po ako, hindi pa ako nakinig sa kanila. Marami pong umayaw, pati po yung mga tiyahin ko, tiyuhin. Hindi pa ako nakinig sa mga nila kasi alam ko pong opportunity ko na po yun. So pumunta pa ako dito. First time ko pong napadpad po dito. Hindi pa ako natakot na baka mawala ako. Yun. Kasi mag-isa lang pa akong pumunta dito. Yung amo ko po, instructor po sa dito po sa PMA. Siya po yung nagpa-take po sa akin. Tapos nag-take pa ako nung August 2012 po. Then habang naghintay pa ako ng resulta, po muna ako sa kanila. Namasukan. Super thankful din po ako sa mga naging amo ko po. Sila Ate Lorna, Ate Fritzy, sila Nanay Ros, Kuya Ros. Kahit katulong lang po nila ako, they treat me as part of their family po. In fact, yung naging amo ko po dito, sila po yung naging isa sa foster parents ko po. Sila po yung nag-aalaga sa akin habang nagkakadete po ako. Yung paghihirap po, hindi po yan sagabal para matupad po yung pangarap mo. Basta mag-persevere ka lang. Tapos determinado kang makamit mo yung pangarap mo. Higit sa lahat, hindi mo dapat winala si God sa buhay mo. Andyan siya, mga bagay-bagay kahit mahirap, magagawa mo yan kung nandyan si God sa buhay mo.